Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 2411 ang batas ng unang ninuno ng Phoenix. Ito ba ang ika-6 na baitang mataas na antas ng Diyos King Kaharian? Sapat na, bagamat may agwat pa rin ng 2 grado sa kaaway, huwag kalimutan na si Yesuan ang titulo ng honorary crown, at ang kalaban ay may titulo lamang ng korona ng hari. Masasabing si Yesuan at may sapat na kumpiyansa na patayin ang taong ito. Siyempre, dahil alam niyang ang kabilang partido ay isa sa 5 emperador ng Demon God Realm, hindi siya papatayin ni Yesuan ng ganoon kadali. Ngayong wala pang 2 oras bago umalis sa Secret Realm, ayaw ni Yesuan na ma-accident sa huling 2 oras. Ang larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos ay hindi isang lugar para sa mga individual na maging matapang. Kung gusto mong maging matapang, madalas hindi ka marunong mamatay. Halimbawa, ang taong sumugod sa mga sundalo ng kalaban dahil siya ay isang malakas na tao. Gaano man sila kalakas, ang mga ordinaryong sundalo ay maaari pang gumamit ng mahiwagang armas para patayin kagamit ang mga numero. Kaya naman, ngayon ay halatang tumaas na ni Yesuan ang kanyang antas, ngunit ipinalalabas lamang niya ang pamimilit ng isang first-class God King. Hoy, tao, mamatay ka! Isang malakas na pamimilit ang biglang sumabog mula kay Shihao, at ang pamimilit na parang totoong sangkap ay pumaligid kay Yesuan sa isang iglap. Ngunit ang pagganap ni Yesuan ay tila walang kapangyarihan, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling pamimilit upang ipagtanggol sa kanyang harapan. Gayunpaman, kahit gaano pa niya nadagdagan ang kanyang lakas, nagawa ni Yesuan na ipagtanggol ito, at nalagpasan niya ng kaunti ang mapilit na depensa ni Yesuan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chow Mao, at saglit na tumawa talaga siya. Human boy, mukhang minamaliit pa rin kita. Napakagaling mo. Talagang kaya mong labanan ang pamimilit ko. Parang gusto kitang patayin, at kailangan kong kumilos ng kaunti. Napakayabang na tono, sinabi pa niyang patayin si Yesuan, ngunit igalaw lang ang kanyang mga kamay at paa. Don't say it, that guy said such a thing. It turned out that everyone in the Kunlun God Realm felt the same way. Maging ang mga tao sa Kunlun God Realm ay hindi optimistiko kay Yesuan. Gayunpaman, walang humakbang upang tumulong. Dahil ang mga pagkakakilanlan ni Yesuan at ang tinak na iyon ay higit na marangal kaysa sa kanila. Kahit na ang kanilang lakas ay mas malakas, hindi madaling makialam sa gayong pag-iisip. Sa pagkakataong ito ang tunggalian ay parang labanan sa pagitan ng 2 hukbo, sundalo sa sundalo, general sa general, hari sa hari. At si Yesuan na ngayon ang hari na kumakatawan sa Kunlun Divine Realm, at ang tinik na iyon ay ang hari ng Demon God Realm. Dahil ang isa sa kanila ay ang Law Envoy ng Kunlun God Realm, at ang isa ay ang Emperor 5 Clans ng Demon God Realm. Kaya naman, sa labanan ng dalawa, hindi madali para sa mga ordinaryong powerhouse na ito na makialam. Maliban kung si Yesuan o Shimao ang nagbigay ng utos na umatake. May ngiti sa bibig ni Yesuan, ngunit wala siyang sinabi. Kung mas mayabang ang lalaking ito, mas tahimik na nagtanong si Yesuan, dahil talagang gustong makita ni Yesuan ang kanyang ekspresyon kapag natalo siya. Kasabay ng dagandong ng mga tinak, ang figure ng mga tinak ay biglang gumalaw at sumugod kay Yesuan. Ang katawan ng tinak ay ang phoenix na sumisira sa mundo, kaya mayroon siyang napakalakas na pagkaunawa sa kapangyarihan ng batas ng apoy. Kasabay ng kanyang paggalaw, libu-libong divine phoenix ang lumitaw sa kalangitan ng walang babala. Ang mga divine phoenix na ito ay talagang binubuo ng iba't ibang kapangyarihan ng apoy, at sa sandaling lumitaw ang mga ito, sumugod sila patungo kay Yesuan. Si Yesuan ay natural na hindi makaupo, at ang walang katapusang teleport ay na-activate kaagad, ngunit ang bilis ng Phoenix ay hindi mahina, at pagkaraan ng ilang sandali, naabutan niya si Yesuan. Boom! Isang divine Phoenix ang direktang bumangga kay Yesuan, at sa sandaling sumiklab ang hot air wave, ang lugar na ito ay agad na naging lava. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Yesuan. Ang pag-atake ng Divine Phoenix na ito ay tila hindi masyadong malakas. Sa orihinal, dahil hindi makaiwas si Yesuan sa pag-ataking ito, naghanda na siya para sa posibilidad na masugatan.
Gayunpaman, nang tamaan siya ng banal na phoenix, natuklasan ni Yeshua na, ang mga Diyos at phoenix na ito ay kailangang magpakita lamang ng kanilang hitsura. Kung iyon ang kaso, walang dapat ikatakot si Yeshua. Hawak ang divine sword, gumalaw ang figure ni Yeshua, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga figure ni Yeshua ang lumitaw sa kalangitan, na dahil sa napakabilis ng walang katapusang teleportasyon ni Yeshua, nag-iiwan ng multo. Nakita ko si Yeshua alinman sa paglaslas, pagsaksak, o pagpupulot paulis, at ang Excalibur sa kanyang kamay ay mabilis na naglunsad ng pag-atake. Boom! 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 Ang lahat ng mga Diyos at Phoenix ay nasira sa isang iglap. Dahil sa pagkilos na ito, nanlaki ang mga mata ng mga nanunood. Lord Envoy of Law, anong uri ng paraan ang ginagamit nito, para direktang durugan ng kaaway na si Shen Feng na biniyayaan ng kapangyarihan ng batas? Napakalakas nito, bakit hindi ko makita kung anong law power ang ginagamit ng Law Envoy? Bakit sa tingin ko ay direktang pinapatay ng Law Envoy ang mga Divine Phoenix na iyon gamit ang sword? This is not common sense. Those Divine Phoenixes have the blessing of law power, paano ito mapapatay sa pamamagitan ng normal na pag-atake? Tuldok tuldok tuldok. Damn it, paano nagawa ng sangkatauhan na iyon? Kahit na hindi masyadong malakas ang galaw ni Wan Feng Qiming ni Master Thorn, hindi niya dapat matalo ito ng isang first-rank high-ranking God King Realm. Ang pangunahing punto ay ang sangkatauhan ay hindi gumamit ng anumang kapangyarihan sa batas. Paano ito posible? Hindi ako naniniwala, hindi kaya ako ay nabulag. Nagkaroon ng maraming talakayan, at ang mga tao ay puno ng hindi paniniwala na kayang patayin ni Yeshua ang mga banal na phoenix na iyon ng ganoon kadali. Kahit na tinik iyon, laking gulat niya. Noong una ay inakala niya na ang ganoong galaw lang, si Wan Feng Qiming ay maaaring gawing una si Yeshua, ngunit ngayon, hindi ito nasaktan ni Yeshua kahit kaunti. Kaya, natural, siya ay labis na naguguluhan. Gayunpaman, para kay Yeshua, walang nakakagulat, dahil hindi man lang naramdaman ni Yeshua ang anumang kapangyarihan ng batas sa mga banal na phoenix na ito. Sa mga mata ni Yeshua, ang mga divine phoenix na ito ay walang iba kundi ang condensed divine power. Magkaiba man sila ng mga katangian, hindi sila pinagpapala ng kapangyarihan ng batas. Mayroon bang anumang sorpresa sa paglabag sa banal na phoenix ng walang pagpapala ng kapangyarihan ng batas? Gayunpaman, sa katunayan, maliban kay Yeshua na hindi nakikita na ang mga banal na phoenix na iyon ay may basbas ng batas, nakita na ng iba na ang mga banal na phoenix na iyon ay hindi lamang may pagpapala ng kapangyarihan ng batas, ngunit marami sa kanila ang may napakalakas na kapangyarihan ng batas sa apoy. Masasabing napakataas ng mastery ng prickly fire law. Biglang tumigil ang mga galaw ni Sihao, tumingin kay Yeshua, nagtataka rin si Sihao, may espesyal bang magic weapon ang lalaking ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Sihao na dahil ang taong ito ay ang Law Envoy ng Kunlun Divine Realm, makatwiran para sa kanilang Diyos na Panginoon na bigyan siya ng ilang espesyal na magic weapons. Sa makatuwid, si Jahao ay hindi nag-alinlangan sa anuman, ngunit nagpatuloy sa pag-atake. Hoy, tao, wala akong oras na mag-aksaya ng oras sa akin. Sa susunod, maaari kang mamatay. Sagradong Phoenix Law. Tuldok tuldok tuldok. Maaari talagang ipatawag ng tinak ang batas ng ninuno. Ito, paano ito posible? Lahat ng nasa Demon God Realm ay labis na nagulat. Kabanata 2412 Munting Ibon. Ang Ancestor Dharma Sign ay ang pinakamakapangyarihang likas na mahiwagang kapangyarihan para sa mga tao ng Demon God Realm. Anuman ang uri ng kapangyarihan ng Demon God Realm, hanggat maaari nilang linangin ang kanilang mga puso, magkakaroon sila ng pagkakataong ipatawag ang kanilang sariling sign ng ninuno na Dharma. Siyempre, mayroon ding ilang mga pagkakaiba sa lakas ng ipinatawag na mga ninuno. Gayunpaman, ang pagpapatawag sa mga unang ninuno, sa pangkalahatan, ay maaari lamang isagawa sa kaharian ng emperador. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang ipatawag ng mga tinek ang mga ninuno bago ang kaharian ng emperador, at talagang karapat-dapat siyang maging isa sa 5 emperador. Sa sandaling ito, sa likod ng mga tinek, biglang lumitaw ang isang itim na divine phoenix na anyo. Nalaman ng Diyos na phoenix na ito na ang buong katawan ay sobrang dilim, na parang anino lamang.
Sa sandaling natuklasan ng Phoenix, ang buong espasyo ay tila nasusunog. Sa lupa, maging ang lupa ay nagliliyab, ngunit sa isang iglap, ito ay naging lava. At ganoon din sa langit, sa isang kisap mata, libu-libong milya ang layo sa loob, ang langit ay nagbago ng kulay. Ang mas nangingibabaw ay ang hitsura ng banal na Phoenix na ito ay talagang ginagawang ang nakapalibot na kapangyarihan ng batas ay may kakayahang magbigay ng 3 puntos. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat si Yezuan nang malaman niyang nagawa niyang baliwalain ang naturang kapangyarihan ng batas sa sunog. Sa oras na ito, bagamat nakaramdam ng kaunting init si Yezuan, hindi siya nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa o depresyon. Sa pagkakataong ito, maging si Yezuan mismo ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. System, anong nangyayari, bakit hindi ako pinigilan ng kapangyarihan nitong batas ng mga Diyos at Phoenix? Walang pagpipilian si Yezuan kundi ang magtanong sa sistema, dahil nalaman ni Yezuan na sa oras na ito, kahit na ang Diyos na emperador ng Kunlun Divine Realm ay hindi maiwasang maglakad ng malayo patungo sa likuran, at ang patuloy na pag-aapoy mula sa langit hanggang sa lupa ay naging dahilan upang malaman ni Yezuan na dapat ay naglunsad ng malakas na pag-atake ang kaaway. Ngunit maaari mo bang huwag pansinin ito? Sinadya ba ito ng kalaban? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang data ay hindi sapat, ang sistema ay hindi maaaring magbigay ng sagot. Ding, ang sistema ay nag-uudyok upang makita ang host, ang pagtuklas ay matagumpay. Ito ay natagpuan na ang host ay apektado ng hindi kilalang puwersa, at ito ay immune sa mga pag-atake mula sa lahat ng mga puwersa ng batas. Biglang nag-prompt ang system, bahagyang nagulat si Yezuan, ano ang nangyari, immune siya sa lahat ng kapangyarihan ng batas ng sunog. Mabilis itong naisip ni Yezuan, ngunit hindi niya maalala kung ano ang kanyang ginawa, ngunit siya ay immune sa kapangyarihan ng lahat ng batas sa sunog, kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong ito, maging si Yezuan mismo ay naguguluhan. Maging si Yezuan ay hindi maiwasang magtaka, maaaring may isang malakas na tao na palihim na tinutulungan siya. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay talagang walang maisip na dahilan maliban dito. Siyempre, anuman ang mangyari, ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Nang magtaka si Yezuan, naglunsad na ng pag-atake si Sihaw. Nakita ko na ang mga tinek ay biglang naglunsad ng pag-atake, at ang Phoenix ay lumipad sa ibabaw ng ulo ni Yezuan sa isang iglap, pagkatapos ay umikot sa paligid, ibinuka ang kanyang bibig, at dumuran ng apoy patungo kay Yezuan. Siyempre, ang ninuno ng mga Diyos at Phoenix na ito ay hindi maaaring umiral magpakailanman, at ang mga ninuno ng mga Diyos at Phoenix na tinawag ng mga tinek ay maaari lamang umatake sa ganoong paraan. Patuloy siyang bumubuga ng apoy hanggang sa direktang maubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Bahagyang nakangiti ang sulok ng bibig ni Sihaw, at napagpasyahan na niya sa kanyang puso na siya ang mananalo sa pagkakataong ito. Dahil, walang sino man ang nakapagtiyaga sa buong pag-atake ng unang ninuno ng Phoenix. Dapat mong malaman na ang mga apoy na bumubuga ay may malakas na kakayahan sa pagsugpo, at patuloy na bubuti. Hindi pa rin naniniwala si Sihaw na may makakapitan dito. Hindi man ito agad mawala, siguradong lalamunan ito ng patuloy na lumalakas na kapangyarihan ng fire element. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi naapektuhan si Yezuan. Sa oras na ito, talagang mainit ang pakiramdam ni Yezuan. Tama, yun lang. Sa totoo lang, medyo mainit lang ang pakiramdam ni Yezuan, walang pamimilit o pananakit. Ang mga tinatawag na makapangyarihang apoy ay naging walang iba kundi ang pag-ihaw ng araw para kay Yezuan, nang walang anumang banta. Tumangala si Yezuan ng may kainahinala at tumingin sa ninuno ng mga Diyos at Phoenix na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo. Medyo kakaiba kung bakit maglulunsad ang mga tinek ng walang kwentang pag-atake. Baka gusto niyang takutin ang sarili niya. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, hindi pa rin maintindihan ni Yezuan, kaya tumalikod siya at humakbang patungo sa tinek. Hakbang, isang hakbang na lang, at sa isang iglap, lahat, pati na ang mga tinek, ay nagbago ng kulay. Ang mga tao ng Kunlun God Realm ay hindi kapani-paniwala at tuwang-tuwa. At ang mga tao sa Demon God Realm ay naging panik at shock. Sa oras na ito ang pinaka-nakakagulat na bagay. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ang nakakaalam tungkol sa Dharma ng ninuno ng banal na Phoenix na ipinatawag niya.
Ang gayong makapangyarihang ancestral dharma ay walang impluensya sa taong iyon. Paano ito naging posible? Ikaw, paano mo nagawa? Sa oras na ito, dahil sa sobrang nakakagulat, ang mga tinik ay tila nauutal ng kaunti. Bahagyang tumingin si Yezuan kay Shimao, at sinabing walang pakialam, gusto mo bang bigyan ako ng barbecue kapag binitawan mo ang maliit na ibon na ito? Maliit na ibon. Talagang tinawag niya ang ninuno na Dharma ng Destroying Divine Phoenix Clan na isang maliit na ibon. Hindi pa banggitin ang mga tao mula sa Demon God Realm tulad ni Thorn, maging ang mga tao mula sa Kunlun God Realm ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Masyado ba silang mapagmataas, ang mga sugo ng batas ng God Realm? Paano nila iniinsulto ang mga ninuno ng ibang tao tulad nito? Ano ang Ancestral Dharma? Sa mga tuntunin ng lahi ng tao, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng mga ninuno. Kung ang mga salita ni Yezuan ay ilalapat sa sangkatauhan, ito ay parang pagtawag ng isang maliit na kapatid sa mga ninuno ng isang tao. Napakayabang nito at napakadami na. Malaki ang pinagbago ng mukha ng mga tinek. Siya ay buhay ni Yezuan. Gayunpaman, ang banal na ninuno ng Phoenix sa kalangitan ay nakalok pa rin kay Yezuan, at patuloy siyang nagbubuga ng apoy. Isang hakbang pasulong si Yezuan. Ang pag-atake ng apoy ng unang ninuno ng mga Diyos at Phoenix ay sumunod sa nakaraang buwan. Maaaring balewalain ito ni Yezuan, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaaring balewalain ito ng iba, kahit na ito ay isang tinek, ito ay imposible. Ang kapangyarihan ng mga ninuno, sa puso ng mga tao ng Demon God Realm, ay isang pinakamataas na kapangyarihan, at ito rin ay isang kapangyarihan na ganap na walang cap-oras. Katulad noong ginamit ni Yezuan ang misteryosong dugong iyon para i-activate ang tinatawag na pagbabalik ng mga ninuno, kaya niyang patayin ang hindi mabilang na tao mula sa Demon God Realm, at tinakot pa ang iba sa kanila na tumakas. Ang kapangyarihan ng mga ninuno ay isang bagay na hindi kayang labanan ng sinuman sa Demon God Realm. Sa oras na ito, nang makitang si Yezuan ay aktwal na sinalakay ang ninuno ng mga Diyos at Phoenix, naglakad siya patungo sa kanya. Ang tinek na iyon ay sumigaw pa ng hindi namamalayan, ikaw, huwag kang pumunta dito. Ang tinek ay hindi natatakot kay Yezuan, ngunit natatakot sa banal na Phoenix sa itaas ng ulo ni Yezuan. Siyempre, halos pareho lang ang kahulugan nito, dahil ang batas ng Diyos na Phoenix na ito ay sumunod sa likod ni Yezuan, kung gumawa ng hakbang si Yezuan, susunod siya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yezuan, magpanggap na multo, patayin mo ako. Pagsira sa Diyos. Kabanata 2413 milyong Jade. Biglang iniwas ni Yezuan ang Divine Sword, at ang 7 sword lights ay sumugod patungo sa mga tinek sa isang iglap. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 7 ilaw ng espada ay sumugod patungo sa mga tinek na may bahagi ng kapangyarihan ng batas ng mga Diyos at Phoenix. Huwag! Siya ay sumigaw sa takot, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, dahil kapag nakaharap sa Dharma ng ninuno, sinuman sa Demon God Realm ay hindi likas na makakalaban. Sa mga mata ni Yezuan, si Shimao ay parang tanga, isinuko ang lahat ng depensa at hinayaang tumama sa kanya ang 7 sword lights. Boom! Sa kawalan ng depensa, ang God-destroying slash ni Yezuan ay direktang dumurog sa tinek, at ang mga patay ay hindi na muling mamamatay. Ang ganoong pag-atake, kahit si Yezuan ay hindi inaasahan, una niyang naisip na ang hakbang na ito, anuman ang mangyari, ay hindi magiging napakasimple para pumatay ng mga tinek. Ngunit ang mga bagay ay lampas sa kanyang inaasahan, at ibinigay ni Sihaw ang kanyang depensa. Siyempre hindi alam ni Yezuan na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa inatake na ng God-destroying slash ni Yezuan ang ilan sa mga ninuno. Sa isang kaway ng kanyang kamay, ang matinik na Tian Kun ring ay nahulog na sa mga kamay ni Yezuan. At ang ibang mga tao sa Demon God Realm, kahit na mabilis na nakatakas ng hindi lumilingon. Sa oras na ito, dahil namatay na ang mga tinek, natural ding nawala ang ancestral dharma. Paanong makaligtaan ni Yezuan ang magandang pagkakataon, nakikitang darating na ang oras, ayaw niyang bumalik ng walang dala, kaya na-activate kaagad ang teleportation, at hinabol din siya ng ibang mga tao ng Kunlun God Realm. Nang pinugutan nila ng ulo ang mga taong ito mula sa Demon God Realm, sa wakas, dumating na ang oras. Nakita ko ang isang sinag ng liwanag na biglang lumitaw sa katawan ng lahat,
at lahat ng mga taong nabubuhay pa ay direktang pinalabas. Sa oras na ito, naghihintay na sa labas si Michang at ang Godmaster, at lahat ng lumabas ay sinasadyang lumapit sa kanilang Godmaster at ibinigay ang puting jade na kanilang inani. Huwag tingnan ang puting jade na tila nasa lahat ng dako, ngunit hindi ito napakasimpleng kolektahin. Sa oras na ito, ang mga taong nagbigay ng puting jade ay katulad ng mga tao sa Kunlun God's Domain at ng Demon God's Domain, ng ilang daan lamang. Masasabing ito ay isang bagay na may kinalaman sa huling resulta ng digmaan, kaya't maging si Michang at ang Godlord ng Demon God Realm ay maingat na nanunood. Siyempre, walang manloloko ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na napag-usapan mula pa sa simula. Dahil ang desisyon ay ginawa, ang parehong partido ay susunod sa kasunduan. Alinmang panig ang makakakuha ng mas kaunting puting jade ay matatalo. Kasabay nito, nagpadala rin ang dalawang panig ng isang tao sa kampo ng bawat isa. Ang taong ito ang supervisor, at tumpak nilang iuulat ang bilang ng puting jade sa magkabilang panig. Kunlun God Realm, 1,863,200 pieces. Halimaw na Diyos Realm, 1,976,123 barya. Tuldok. Hawak ng dalawang supervisor ang numero, at ang atensyon ng lahat ay naakit din sa tunog ng numero. Habang dumarami ang nag-aabot ng puting jade, masasabing ang Kunlun God Realm ay nagsimulang mahulog sa kawalan. Sa wakas, ang nag-iisang God Venerable Realm powerhouse sa Kunlun God Realm ay dumating, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang parang burol na puting jade ang lumitaw. Kunlun God Realm, 19,637,000 piraso. Nang marinig ang numerong ito, bahagyang napakunot ang noo ng maraming tao, dahil hindi na ibigay ng God Venerable Powerhouse ng kabilang partido ang puting jade. Gayunpaman, ang mga tao ay nasa sabik pa rin, dahil dapat mong malaman na itong God Venerable Powerhouse, isang tao ang aktwal na kumuha ng higit sa 5 milyong mga barya. Sa oras na ito, ang makadiyos na iginagalang na powerhouse ng Demon God Realm ay sa wakas ay dumating, at sa isang pagwave ng kanyang kamay, isang burol ang lumitaw. Halimaw na Diyos Realm, 2,103,200 barya. Ito ay naging isang agwat ng halos 2 milyon. Sa oras na ito, ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay nakangiti na, dahil naramdaman na niya na siya ay nanalo. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, si Yezuan lamang ang nasa panig ng Kunlun Divine Realm, at wala pang 10 tao ang hindi pa naibigay ang puting jade. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa harapan, handang ibigay ang kanyang puting jade. Gayunpaman, ang boses ng Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay dumating na, "Haha, God Lord Michang, tila ang labanang ito ay nanalo ng aking Demon God Realm, kaya ako ay magiging walang galang sa bagay na iyon." Ang Panginoon ng Demon God Realm, nagdiriwang ba ito ng maaga? Tama, 4 na God King Realm na lang ang natitira sa Kunlun God Realm. Sa karaniwan, ang isang Diyos na hari ay makakakuha lamang ng 100,000 puting jade na bato. Sa makatuwid, kahit natawagin ng mga taong ito ang lahat ng mga jade, magkakaroon lamang ng higit sa 1,000,000 piraso sa karamihan. Sa katunayan, tila nanalo ang Demon God Realm. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding higit sa 100 tao sa Demon God Realm na hindi na ibigay ang puting jade. Bahagyang kumunat ang noo ni Michang. Sa katunayan, kahit siya ay nadama na walang pag-asa para sa labanang ito. Gayunpaman, sa oras na ito, lumakad na si Yezuan, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang parang bundok na puting jade ang lumitaw na kahanga-hanga. Sa sandaling ito, ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon kay Yezuan. Ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay talagang sinabi ng hindi namamaliin, imposible ito. Ang kahulugan ng mga salita ng Diyos ng Demon God Realm ay kitang-kita, ngunit hindi siya naniniwala na si Yezuan ay nasa kaharian lamang ng hari ng mga Diyos, paano siya nakabuo ng napakaraming puting jade. Sa katunayan, gusto ko ring pasalamatan ang sihaw na iyon, dahil sa ugnayan sa pagitan ng 5 linya ng dugo ng emperador, napakaraming puting jade na bato ang iniingatan sa kanyang mga kamay, at pinatay ni Yezuan si Sihaw. Pagkatapos, natural na bumagsak ang Chen Kunring ng Sihaw, sa mga kamay ni Yezuan. Hindi hihigit, hindi bababa,
nakakuha si Yezuan ng 5 milyong barya. Sa madaling salita, kahit na ikumpara si Yezuan sa dalawang makapangyarihang Diyos, hindi siya gaanong mababa. Dapat mong malaman na si Yezuan ay isa lamang God King realm, at talagang inilabas niya ang dami ng white jade na katumbas ng dami ng white jade na mayroon lamang ang mga makapangyarihang tao sa God Venerable Realm. Sa isang iglap, nagulat ang lahat. Kunlun God Realm, 24.64 million coins. Halos isiga ng supervisor ng Demon God Realm ang pangungusap na ito ng may nanginginig na boses. Bilang isang supervisor, alam na alam niya kung ano ang kinakatawan ng numerong ito. Gayunpaman, kailangan din niyang sumigaw. Tuldok tuldok tuldok, bilis, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong puting jade na bato. Ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay lumingon sa kanyang mga nasasakupan at sinabing, ang mga taong iyon ay nag-aalangan, at mabilis na ibinigay ang kanilang puting jade. Sayang naman, hindi sapat. Ang mga taong ito ay mayroon lamang 10,000 barya sa karamihan. Kahit na higit sa 12 na sila, paano sila makikipagkompetensya sa 5 milyong barya ni Yezuan? Kahit na ang mga natitira sa Kunlun God Realm ay hindi na kailangang ilabas ang puting jade, dahil ang resulta ay lumabas na. Ang Panginoon ng Demon God Realm, tila napakaaga mong masaya, ang bagay na iyon ay nakatadhana sa akin. Nakangiting sumulyap si Mi Chang kay Yezuan, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Si Yezuan ay tila laging nakakapagbigay sa kanya ng mga sorpresa, tulad ng pagkakataong ito, maging si Mi Chang mismo ay nawalan na ng pag-asa. Kabanata 2414 na 12 buto. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yezuan ay talagang nagbigay sa kanya ng isang sorpresa. Ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay tumingin kay Mi Kong. Siyempre alam niya na ang kahihinatnan ay tiyak na mapapahamak. Sa sandaling ito, maliban kung siya ay handa na makipagdigma, ang kahihinatnan ay tiyak na mapapahamak. At ayaw niyang magsimula ng digmaan dito. Masasabing kung ito ay nagdudulot ng digmaan, hinding-hindi mamamatay ang dalawang Diyos, o kahit genocide war. Ang Demon God Realm ay hindi handa para sa genocide war, kaya maaari lang siyang sumuko. Walang kwentang basura. Sa isang alon ng God Lord of the Demon God Realm, agad niyang pinatay ang lahat ng makapangyarihang demonyong God Realm expert na lumahok sa treasure hunt. Kasama ang makadiyos na iginagalang na powerhouse, walang pagtutol. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ito ba ang kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos? Kahit ang mga makapangyarihang Diyos ay hindi man lang makalaban. Siyempre, ito ay isang bagay sa loob ng Demon God Realm. Kahit napatayin ng Panginoon ng Demon God Realm ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, wala itong kinalaman sa Kunlun God Realm. Bawiin mo, ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm ay biglang umungal, at pagkatapos ay nawala kaagad ang figure. Obviously, nakaalis na siya dito. Nang marinig nila ang utos, lahat ng nasa Demon God Realm ay mabilis na lumabas sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos. Sa isang iglap, ang lahat sa Kunlun Divine Region ay sumambulat sa nasa sabik na Dagandong. Nanalo sila sa laban na ito. Pagkatapos magbayad ng 10 bilyong pagkahulog ng mga tao, sa wakas ay nanalo sila. Tumingin si Mi Chang kay Yezuan na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, narito ang iyong gantimpala. Pagkatapos magsalita, nawala ang figure ni Mi Chang. Kinuha ni Yezuan ang Chen-kun ring. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibinigay sa kanya ni Mi Chang, alam din ni Yezuan na tiyak na hindi ito isang simpleng bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Mi Chang. Yung reward na binigay, paanong simple lang. Siyempre, wala sa mood si Yezuan na alalahanin ang mga ito ngayon, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang hukbo at nagsimulang lumikas kasama ang sarili niyang mga tropa. Ang digmaan ng mga Diyos na tumagal ng daan-daang taon ay sa wakas ay natapos na, at ang buong mga Diyos ng Kunlun ay nasa kagalakan. Sa susunod na panahon, ang mga shrine guard ay mamamahagi ng mga reward sa mga kamay ng bawat Jiedushi ayon sa kanilang mga pagsasamantala sa militar. At ang mga gantimpala na ito ay ipapamahagi sa mga nasa kanilang sariling banal na kaharian ng Jiedushi. Sa oras na ito, nakabalik na si Yezuan kay Yezang. Matapos makipaglaban sa napakahabang panahon, natural na kinailangan ni Yezuan na magpahinga ng ilang araw. Matagal nang naghihintay si Feiyan sa Yezang.
Sa panahong ito, nakipaglaban si Yezuan sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, at ang buong Jefang 60,000 na kaharian ay masasabing pinangangalagaan ni Feiyan. Malinaw, inalagaan nito ni Feiyan ng husto. Master, bumalik ka na. Tumingin si Feiyan kay Yezuan, at sinabing may medyo nasasabik na ekspresyon, ngunit sa oras na ito, ang mga tao mula sa lahat ng 9 na direksyon at 60,000 kaharian ay nagtipon na sa Yezang. Ang Jefang 60,000 realm sa oras na ito ay hindi na ang Jefang 60,000 realm nang umalis si Yezuan. Sa pagdaan ng mabuting balita sa larangan ng digmaan, sa buong 60,000 na kaharian, walang sinuman ang nang-ahas na magkaroon ng kaunting kawalang kasiyahan kay Yezuan. Masasabing si Yezuan sa oras na ito ay naging tunay na master ng 9 directions at 60,000 realms. Binabati kita kay Lord Jiedushi para sa kanyang matagumpay na pagbabalik. Sa napakalaking sigaw na parang tsunami, casual na ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis na tayo ngayon, medyo pagod na ako, at gagantimpalaan kita sa loob ng ilang araw." Oo, Panginoon Jiedushi, natural, walang nang-ahas na hindi sumang-ayon. Sa katunayan, para sa 9 directions at 60,000 realms, ang gantimpala para sa mga karapat-dapat na gawa ay talagang hindi komplikado. Pagkatapos ng lahat, ang kumpletong hanay ng mga nakakasakit na sistema ay nagbibigay daan sa bawat sundalo na malaman kung gaano karaming gantimpala ang kanyang makukuha. Tamang-tama, ilang araw lamang ang nakalipas, sa ilalim ng pag-schedule ni Feiyan, nagsimulang ipamahagi ang mga gantimpala, at walang anumang pagtutol. Pagkatapos ng lahat, dahil sa sistema ng merito ng militar, lahat ay may ilalim na linya kung sino ang makakakuha ng kung magkano ang mga gantimpala. Sa labanang ito, ang pagganap ni Kun Buyo ay talagang karaniwan, ngunit ginantimpalaan pa rin siya ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Kun Buyo ang pinakaunang kaibigan ni Yezuan. Habang nagdiriwang ang 9 directions at 60,000 realms, binuksan ni Yezuan ang reward na ibinigay sa kanya ni Mi Chang. Alam ni Yezuan na malamang na hindi ganoon kadali ang ibinigay ni Mi Kong. Ngunit nang makita niya ang mga bagay sa Chen-kun Ring, hindi niya maiwasang mabigla. Mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan. Masasabing kung si Yezuan ay isang ordinaryong cultivator, natatakot ako na sapat na ang pag-upgrade sa God Venerable Realm. At kahit nakainin ito ni Yezuan ngayon, sapat na ito para direktang ma-promote sa high-level God Emperor Realm. Gayunpaman, isang kahoy na kahon ang nakagambala sa plano. Sa katunayan, kahit na ayaw ni Yezuan na bigyang pansin ang magic box, imposible iyon. Dahil ang kahon na gawa sa kahoy ay napakakapansin-pansin, at mayroong walang katapusang hininga ng buhay sa kahon na gawa sa kahoy, kaya napansin ni Yezuan ang bagay na ito sa unang tingin nang buksan niya ang Chen-kun Ring. Inilabas ito ni Yezuan nang walang pag-aalinlangan, ngunit medyo nagulat pa rin siya nang hilingin niya kay Yezuan na buksan ang kahon na gawa sa kahoy. Kasi, sa wooden box na ito, may 12 buto talaga. Buto, ano ang impyerno na ito buto? Medyo kakaiba si Yezuan. System, ano ang mga detection na ito? Direktang tanong ni Yezuan sa system. Ding, nag-prompt ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, ang detection na ito ay makakakonsumo ng 5 milyong faith points. Maaari ko bang hilingin sa host na kumpirmahin? Kailangan pa rin ng 5 milyong faith points. Bahagyang nagulat si Yezuan, system, gaano kalaki ang pananampalataya ko ngayon? Ding, sinenyasan ng system na ang kasalukuyang host ay mayroong 513 play belief points. 5.13 milyon. Gayunpaman, upang masuri ang mga butong ito, 5 milyon ang kailangan. Nag-alinlangan si Yezuan, pagkatapos ng lahat, ang 5 milyong faith points ay hindi isang bagay na makukuha mo sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Gayunpaman, sumugal pa rin si Yezuan nang isipin niya na ang pinagmula ng bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Okay, confirm. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang itinalagang target ay ang puno ng 12 pangunahing batas. Ding, ang sistema ay nagpapaalala na ang puno ng mga batas ay naglalaman ng maraming kapangyarihan ng batas, na hindi lamang magagamit upang maunawaan ang kapangyarihan ng batas, ngunit maaari ring mapabuti ang banal na istruktura ng kapangyarihan ng lihim na espasyo, ayusin at palakasin ang kapangyarihan ng batas, at iba pa.
Ito pala ang tree species ng Tree of Laws. Kinuha ni Yezuan ang saplang ng sinaunang Law Fire Tree. Ito ay isang pala lamang, at mayroon itong napakalakas na kapangyarihan. Bagaman, ang mga species ng puno ng batas na ito ay maaaring malayo sa pagiging maihahambing sa mga pala ng sinaunang puno ng apoy ng batas. Pero kung tutusin, isa rin itong Law Tree species. Kumita ng malaki. Tuwang-tuwa si Yezuan dahil nakahanap na siya ng lugar para sa mga Law Tree species na ito, at iyon ang sariling lunok ni Yezuan. Masasabing si Yezuan ay palaging nag-aalala tungkol sa paglunok ng espasyo. Pagkatapos ng lahat, dahil sa espesyal na katangian ng paglunok ng espasyo, ang kapangyarihan ng batas, kapangyarihang banal, at iba pa sa lahat ng ito ay tila hindi sapat. Simula noon, ang pinakadirektang pagpapakita ay ang pagsulong ng mga taong naninirahan sa loob ay hindi kasing dali ng nasa labas. Bukod dito, dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng batas, ang paglunok ng espasyo ay bihirang magamit para sa aktwal na labanan. Ngunit isipin, kung ang lugar ng paglunok ay nilinang ni Yezuan upang maging katulad sa labas, o higit pa sa labas, anong uri ng resulta? Hindi ba kailangan na si Yezuan ay maaaring magpasok ng isang malakas na kaaway dito, at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan upang lamunin ang espasyo upang talunin ang kaaway? Kabanata 2415 Pagtatanim ng mga puno. Tuwang-tuwang tiningnan ni Yezuan ang 12 buto sa kanyang harapan. Malinaw na malinaw sa kanyang puso kung anong uri ng mga pagbabago ang may dudulot sa kanya ng 12 buto na ito, at kung gaano kalaki ang pagpapabuti nito para sa kanyang lumalamon na espasyo. Masasabing sa 12 buto na ito ng puno ng mga batas, tiyak na magbabago ng malaki ang paglamon ng espasyo ni Yezuan. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, gumalaw ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan, at nakapasok na siya sa lumalamon na espasyo. Sa nakaraang labanan, gumamit si Yezuan ng maraming kapangyarihan upang lunukan ang espasyo, na naging sanhi ng pagkasira ng paglunok ng espasyo. Ang mahinang paglunok na ito ay hindi kailanman naging mapayapa sa panahong ito. Ito ay paulit-ulit na tinamaan, at paulit-ulit na humingi ng lakas si Yezuan. Nang pumasok si Yezuan sa paglunok, ang nakita niya ay isang desolation, mga lantang puno, gumuhong mga bundok, madilim na kalangitan, kulay abong lupa, at, anuman ang mangyari, may hindi komportable na kawalan ng batas. Hindi mapigilan ni Yezuan na isipin sa kanyang puso na sobra-sobra na talaga ang hiniling niya mula sa lumalamon na espasyong ito. Gayunpaman, ngayon, babalikan siya ni Yezuan, upang baguhin ang devouring space, kahit na ito ay kaunting pagbabago, ngunit naniniwala si Yezuan na sa patuloy na pag-iipon, ang devouring space ay maaaring patuloy na lumago. System, pakilusan ng lahat ng mapagkukunan, gusto kong magtanim ng mga puno. Bahagyang sinabi ni Yezuan sa sistema, ngunit sa kanyang puso, siya ay labis na nasa sabik. Gusto ni Yezuan na magtanim ng mga puno, kaya kailangan niyang magpakilos ng mga mapagkukunan, dahil ang gusto niyang itanim ay hindi lamang isang ordinaryong puno, kundi isang banal na puno ng 12 batas. Kasunod ng mga utos ni Yezuan, patuloy na pinagsasama-sama ng system ang lahat ng mapagkukunan ni Yezuan. Ang mga mapagkukunang ito ay magiging pagpapakain ng Law of God Tree, at sa parehong oras, ay gagamitin din upang baguhin ang devouring space. Ang puno ng batas, ayaw ni Yezuan na makita ng mga lumunok sa espasyo. Bagamat sinasabing si Yezuan ang Panginoon ng lumalamon na espasyo at ang Diyos ng lahat ng naninirahan dito, ngunit pagkatapos ng lahat, hanggat siya ay isang tao, hindi maiiwasang magkaroon siya ng makasariling pagnanasa. Ayaw makita ni Yezuan ang lumalamon na espasyo na dulot ng banal na puno ng mga batas, away ng mga tao. Ang mas gusto niyang makita ay ang banal na puno ng 12 batas ay tahimik na nag-aambag ng kapangyarihan ng batas na baguhin ang buong paglunok ng espasyo. Tumayo. Ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay halos bumalot sa buong lugar ng paglunok, at sa kanyang utos, malaking pagbabago ang naganap sa 12 magkakaibang posisyon sa lugar ng paglunok ng sabay. Sa isang lugar na orihinal na isang desyerto, ang hindi mabilang na buhangin at mga bato ay mabilis na nag-condensed, at ang buhangin ay naging mga bato. Sa isang kisap mata, isang malaking palasyo ang nabuo. Gaano kalaki ang palasyo?
Natatakot ako na walang makapasok dito maliban kay Yezuan, dahil ito ay isang malaking labyrinth na may isang paraan lamang upang maabot ang gitnang punto, at dito, inayos ni Yezuan ang hindi mabilang na mga porma sayon anumang oras at ipinagbawal ito. Ang gitna ng buong palasyo ay isang napakalaking hardin, ngunit sa hardin, bukod pa sa mga ordinaryong bulaklak at halaman, iisa lang ang puno, iyon ay ang Law of God Tree. Mayroong 3 gayong mga palasyo, na ang bawat isa ay sira-sira at kakaiba. Sa kalangitan, ang isa-isa ng mga paghihigpit ay patuloy na umuubo, at pagkatapos, mabilis na lumitaw ang mga lumulutang na isla. Sa mga lumulutang na isla na ito, may mga ibon at bulaklak. Bukod dito, ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng formation para ilagay ang daan-daang libong tao sa lupa. Ang malaking lawa ay nakalink sa lumulutang na isla sa kalangitan. Sa makatuwid, sa lumulutang na isla, hindi dapat magkaroon ng mga talon, ngunit ito ay umiiral, at ito ay dumadaloy lamang pababa mula sa isla ng walang katapusang. Ang talon ay libu-libong milya ang layo, at ang pilak na sinturon ay tumatakip sa kalangitan. Ang mga bahaghari ay halos hindi nawawala, na ginagawang paraiso ang lugar na ito. Siyempre, ang mga lumulutang na isla ay nahahati din sa 3 piraso upang bantayan ang mga buto ng 3 banal na puno ng batas. May mga bulaklak, damo, at natural na mga hayop. Ang makapangyarihang mga banal na hayop ay lumilitaw sa mga lumulutang na isla na ito, at mayroon lamang silang isang misyon, upang protektahan ang mga saplang ng banal na puno ng batas. Bukod dito, gumawa pa nga si Yezuan ng bagong desisyon sa kanyang puso, ibig sabihin, aayusin niya ang mga sword attendant na siya ay magre-retiro sa hinaharap sa paligid ng mga saplings ng Law of God Tree, upang ma-enjoy nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay dito, at sa parehong oras protektahan ang puno ng batas para kay Yezuan. Siyempre, ang mas mahalaga ay sa panig ng mga Diyos ng batas na ito, ang mga alagang hayop at sword attendant na hindi makasabay sa pag-unlad ni Yezuan dahil sa kanilang mga kwalifikasyon ay magkakaroon din ng posibilidad na ma-promote muli. Nagbago ang langit at disyerto, kaya natural na magbabago din ang dagat. Ang kapangyarihan ng batas ay pinag-iba pa rin ng mga katangian. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, oras at kalawakan ng mga eroplano, buhay at kamatayan. Ito ang katangian ng 12 pangunahing batas, at nasa langit ang 3 pangunahing batas, ang eroplano ng oras at espasyo. Sa disyerto, inayos ni Yezuan ang 3 batas ng apoy, lupa at kahoy. Sa dagat naman, 2 lang ang Law Tree, tubig at kahoy. Ginamit ni Yezuan ang kanyang espiritual na kahulugan upang magtayo ng 2 palasyo ng dragon sa ilalim ng dagat sa ilalim ng dagat. Ang mga ito ay maningning at kahanga-hanga. Kung ang disyerto ay isang labyrinth at ang langit ay isang fairyland, kung gayon ang seabed ay marangal. Tuldok, tuldok, tuldok. Matapos ayusin ang mga buto ng 8 banal na puno ng mga batas, bahagyang huminto si Yezuan. Dahil ang susunod niyang gustong ayusin ay buhay at kamatayan. Ang batas ng buhay, ang batas ng kamatayan, ang batas ng liwanag, ang batas ng kadiliman. Masasabing hindi mo natatalakayin ang kapangyarihan ng 4 na batas na ito, ngunit kung tutuusin, ang kapangyarihan ng 4 na batas ang may pinakamalaking impluwensya sa paglunok ng espasyo at maging kay Yezuan mismo. Sa makatuwid, kung saan isasaayos ang mga ito, hindi maaaring payagan ni Yezuan na mag-isip ng labis si Yezuan. Hindi gustong malaman ni Yezuan ang tungkol sa kapangyarihan ng batas ng 5 katangian ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa dahil ang mga ito ay masyadong karaniwan at masyadong mahalaga, ngunit sa parehong oras, sila rin ang pinakamaiintindihan na kapangyarihan ng batas, kaya itinago sila ni Yezuan. Sapagkat ang kapangyarihan lamang na kanilang inilalabas ay sapat na para sa mga taong lumalamon ng espasyo upang makapagsanay. Ang 3 batas ng mga eroplano ng oras at kalawakan ay masyadong makapangyarihan. Pabayaan ang isang batas ng eroplano kung may nagnanais na makuha ito, hahamunin ba niya ang awtoridad ni Yezuan sa batas ng eroplano? Hindi alam ni Yezuan, ngunit ayaw niyang maabala ang kanyang paglunok ng kahit kaunting puwersa, kaya itinago din sila ni Yezuan. Gayunpaman, mas handa si Yezuan na hayaan ang mga tao na magkaroon ng akses sa 4 na batas ng buhay at kamatayan. Sa partikular, ang batas ng buhay at kamatayan ay napakahalaga kay Yezuan.
Hindi na kailangang sabihin, ang dalawang batas ng buhay at kamatayan ay maaaring pahabain ang habang buhay ng mga tao sa lumalamon na espasyo. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng oras sa devouring space ay iba sa labas ng mundo. Ayaw ni Yeshua na makitang isa-isang nahuhulog ang mga nilalang sa devouring space dahil sa hindi sapat na cultivation, ngunit wala siyang magagawa. Sa makatuwid, gusto ni Yeshua na makontak ng mga tao ang kapangyarihang ito, at hayaan siyang magamit nila ang kapangyarihang ito ng maayos. Boom! Walang babala, ang mga tao sa lumalamon na kalawakan ay natigilan ng matuklasan na ang dalawang malalaking bundok ay biglang lumitaw. Sa tuktok ng bawat bundok, mayroon lamang isang palasyo, at ang palasyo ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan ng batas. Kasabay nito, ang isang serye ng mga pagbabawal para sa pagsubok at pagbabantay ay lumitaw ng magkasama. Kabanata 2416 ang ulan ng banal na kapangyarihan. Hindi sinasadya ni Yeshua ng sinumang magbabantay dito, at hindi rin siya masyadong makikialam sa operasyon ng 4 na bulwagan. Bilang karagdagan sa pag-anunsyo na ang lahat sa devouring space ay maaaring dumaan sa level at makalapit sa Law of God tree upang makakuha ng kapangyarihan, si Yeshua ay walang ibang aksyon. Dahil, ang gusto ni Yeshua ay sumabay sa agos, ang kapangyarihan ng batas ay isang pagkakataon, kahit na sa lumalamon na espasyo, kahit na si Yeshua ang master ng lumalamon na espasyo, imposibleng kontrolin ang kapangyarihan ng batas. Pagkatapos ng lahat, kahit si Yeshua mismo ay magagawa lamang ito sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng batas. Sa makatuwid, si Yeshua ay nag-iwan lamang ng pagkakataon sa mga nakapalibot na palasyo. Sino ang makakakuha ng kung ano, kung gayon, depende ito sa paglikha ng taong lumamon sa espasyo. Nang mabuo na ang 4 na palasyo, natural na pinukaw nito ang pagkamangha ng hindi mabilang na mga tao, at ang unang grupo ng mga tao ay nagsimula ng maghamon. Hindi ito pinansin ni Yeshua, dahil alam niya na sa kaibuturan ng banal na puno ng mga batas, walang sino man ang aktwal na makakapasok. Doon, ginamit ni Yeshua ang kanyang pribilehiyo bilang master ng lumalamon na espasyo upang bumuo ng isang walang katapusang loop. Pagdating mo doon, makikita mo ang puno ng batas, ngunit hindi mo ito mahahawakan. Dahil, doon, ang Yeshua ay isang isolation belt na gawa sa mga space fault at overlapping space. Maliban na lang kung masisira mo ang mga hadlang ng devouring space at lumakad palabas ng devouring space gamit ang sarili mong lakas, hindi ka makakahakbang dito. At ang mga taong lumunok ng espasyo, gaano man sila kalakas, ay namarkahan ng marka ng paglunok ng espasyo. Sa katunayan, gaano man sila kalakas, nang walang pag-aproba ni Yeshua, imposibleng makaalis sa lugar na nilalamon. Kaya, walang solusyon. Tumingin si Yeshua sa 4 na palasyo na tinawag na mga banal na lugar ng mga lumulunok sa espasyo, at bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Alam niya na mula sa sandaling ito, ang buong espasyo ng paglunok ay ganap na nagbago. Siyempre, may mga mas mahalagang bagay na dapat harapin sa susunod. Kahit na ang binhi ng puno ng 12 batas ng Diyos ay naitanim na ngayon, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang magdamag na bagay na talagang nais na magkaroon ng epekto. Sa makatuwid, nais ni Yeshua na mag-catalyze, upang makatalyze ang batas ng banal na puno, at sa parehong oras, upang makatalyze ang buong espasyo ng paglunok. System, ready ka na ba? Ready na, simulan na natin. Mahinang sabi ni Yeshua sa sistema. Sa oras na ito, pinakilos ng sistema ang halos lahat ng mga mapagkukunan ni Yeshua, mga espiritong bato, at iba pa. Gusto ni Yeshua na magpaulan, isang ulan ng banal na kapangyarihan, sa lumalamon na espasyong ito. Ding, opisyal na bukas ang devouring space transformation. Ding, ang pagkabulok ng mapagkukunan ay matagumpay, ang banal na kapangyarihan ay matagumpay na nakakalat, at ang ulan ng banal na kapangyarihan ay nagsimulang bumagsak. Umuulan. Ang buong lugar na lumalamon ay napuno ng ambon. Ngunit ang ulan na ito ay hindi ordinaryong ulan. Hindi mabilang na mga tao, hindi mabilang na mga hayop, at hindi mabilang na mga halaman ang nagulat ng matuklasan na sa kalangitan, ito ay ulan ng banal na kapangyarihan. Naghiyawan ang mga tao, sumigaw ang mga hayop, umundag ang mga halaman, matako na sinisipsip ang kapangyarihan nitong banal na ulan. Puno ng tawanan ng buong paglunok. Sa mga mata ni Yeshua,
ang buong espasyo ng paglunok ay dumaranas din ng napakalaking pagbabago, ang kalangitan ay nagsisimula ng lumiwanag, ang mga bulaklak at mga puno ay nagsisimula ng bumawi, at maging ang ebolusyon. Ang mga hayop, na orihinal na walang alam at walang alam, ay dahan-daang nagbukas ng kanilang katalinuhan, at ang liwanag ng pambihirang tagumpay sa kaharian ay sumikat sa buong lumalamon na espasyo. Kasabay nito, ang paglunok ng espasyo ay nagsimulang dahan-daang magkondensasyon sa tunay nitong hugis. Isang nakabukod na isla, isang napakalaking nakabukod na isla, na nakabitin ng mataas sa buong paglunok. Sa katunayan, iyon ang kontinente na lumalamon ng espasyo, at sa paligid niya, mayroong walang katapusang kaguluhan. Ang mga magulong lugar na iyon ay kung saan kailangang i-unlock ni Yezuan sa hinaharap. Ang kontinenteng ito ay ang buong espasyo ng paglunok na pag-aari ni Yezuan, ngunit dahil sa pagbuo ng puwersa ng batas, sa wakas ay nagsimulang malinaw na ipakita na ang puwersa ng batas ay patuloy na pinapabuti ang buong espasyo ng paglunok, at kasabay nito, ang buong kontinente ay unti-unting lumalawak, patungo doon ang magulong sona ay patuloy na lumalawak. Siyempre, iyon ay napakabagal. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang oras upang mapabuti at ang ilan ay palawakin. Tinatanaw ni Yezuan ang buong paglunok, nalaman ni Yezuan na laging may kulang. Maya-maya, napagtanto niya na sa lumalamon na kalawakan, tila nawawala ang araw, buwan at mga bituin. Sa lohikal na pagsasalita, mas mainam para sa araw, buwan at mga bituin na gawin gamit ang mga espesyal na mapagkukunan, o direkta sa mga bagay na naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas. Gayunpaman, hindi pa nakita ni Yezuan ang anumang bagay na naglalaman ng kapangyarihan ng batas ng mga bituin, batas ng buwan o batas ng araw, kaya't walang magawa si Yezuan. Sa isang iglap, ang langit ay napuno ng hindi mabilang na mga bituin, isang maliwanag na buwan, at isang nakakapasong araw na magkasama. Ang paglubog ng araw at ang buwan ay sumikat, at ang buwan ay bumaba at ang araw ay sumikat. Simula noon, ang buong espasyo ng paglunok ay may tunay na anyo. Siyempre, ang lumalamon na espasyo sa oras na ito ay parang kaldero na nakakulong. Sa harap lang, hindi sa likod. Ang langit ay bilog at ang lugar ay puno ng mga salita, ngunit magagawa lamang ito ni Yezuan ngayon. Ang araw, buwan at mga bituin na iyon ay talagang itinayo lamang ni Yezuan na may ilang ordinaryong sinaunang mapagkukunan. Maaari lamang silang magamit upang makita, ngunit wala silang tunay na epekto. Siyempre, ito ay sapat na. Alam din ni Yezuan na hindi niya kayang gawing perpekto ang buong paglunok sa isang pagkakataon. Kung tutuusin, wala pa rin siyang ganoong kalakas na lakas at pamana. Sabi nga sa kasabihan, masarap kumain ng paisa-isa. At paglunok ng espasyo, ngunit din upang mapabuti ang hakbang-hakbang. Si Yezuan ay patuloy na pinagmamasdan ang paglunok ng espasyo ng ilang sandali upang makita kung maaari siyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Siya ay maglilipat ng mga bundok, magre-remodel ng mga ilog, o maglilipat ng mga grupo ng mga tao sa kabuuan, at magtatayo ng mga pavilion at matataas na palasyo mula sa manipis na hangin sa magagandang lugar. Sa ganitong paraan, isinagawa ang maingat at matinding pagbabago. Siyempre, kailangan pa rin ang paghahati. Kung tutuusin, kung ang iba't ibang puwersa ay biglang nagsanib, magdudulot lamang ito ng hindi kinakailangang krisis. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa si Yezuan ng isang espesyal na lugar sa gilid ng lunok na espasyo. Lugar ng bilangguan. Ito ang plano ni Yezuan na parusahan ang kaaway, at kasabay nito, isa rin itong espesyal na lugar para talunin ang kalaban na ipinasok sa kalawakan. Dito, maingat na gumawa si Yezuan ng malalaking array, isa-isang mahiwagang pagbabawal. Dito, ito ay ganap na kabaligtaran sa maliwanag at maganda sa labas. Nariyan lamang ang kapaligiran ng kadiliman at kamatayan, ang makamandag na gas ay nalilito, at ang mga kakaibang hayop ay laganap. Dahil ito ang lugar na inihanda ni Yezuan para sa kalaban, basta ang sinumang papasok dito, kahit hindi pumatay si Yezuan, hahayaan din niyang maranasan niya ang lahat ng paghihirap sa mundo. Matapos gawin ang lahat ng ito, inalis ni Yezuan ang kanyang espiritual na pakiramdam mula sa paglunok. Siyempre, gaano man katagal ang spiritual mind ni Yezuan sa devouring space, sa labas ng mundo, 3 araw lang iyon.
Kabanata 2417 Galugarin muli ang lungsod ng Siyam na lihim. Sa loob ng 3 araw, si Yezuan ay nasa kanyang kwarto. Sa labas ng mundo, ang mga tao mula sa Siyam na direksyon at 60,000 kaharian ay tahimik na naghihintay na lumabas si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Kunlun God Realm ay nanalo sa digmaang ito ng Lord God's War, at ang Diyos Lord ay nagkaloob din ng hindi mabilang na mga gantimpala. Sa ilalim ng pamumuno ni Yezuan, ang Kunlun God Realm ay nakagawa ng magagandang tagumpay sa labanan. Kahit na ang mga tao sa buong Siyam na direksyon at 60,000 realms ay maaaring makakuha ng kanilang sariling mga reward dahil sa sistema ng militar, ngunit umaasa pa rin silang makita si Yezuan. Tingnan ang kanilang kagalang-galang na mga matatandang Jiedushi. Tuldok, tuldok, tuldok. Ang mga tao ay umaasa ng may pag-asa, tahimik na nakatingin sa saradong tarangkahan ng palasyo, at alam ng lahat na sa pagkakataong ito, ang kanilang mga nasa hustong gulang na Jiedushi ang matalinong nanguna sa digmaan upang makakuha ng ganoong kalaking gantimpala. Masasabing sa pagkakataong ito ang kanilang ani, maging ang mga sinaunang dakilang puwersa, ay hindi na makakahanap ng ganoong kalaking gantimpala sa pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, ang lahat ng mga tao sa Siyam na direksyon at 60,000 kaharian ay naghihintay sa paglitaw ng kanilang Jiedushi. Tingnan mo, bukas ang mga pintuan ng palasyo. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa isang iglap, sa langit, sa lupa, hindi mabilang na tao ang tahimik na nakatingin sa tarangkahan ng palasyo. Maya-maya, dahan-daang lumabas ang isang binata. Hakbang-hakbang, ngunit bawat hakbang ay tila kayang mag-iwan ng bakas sa puso ng bawat isa. Anuman ang uri ng paglilinang mo, o kung anong uri ka ng pinanggalingan, sa sandaling ito, sa sandaling makita mo ang binatang iyon, iisa lang ang kilos. Iyon ay ang lumuhod at samamba. Lumabas si Yezuan at lumabas ng palasyo. Ngunit paglabas niya, nakita niya ang hindi mabilang na mga tao na lumuluhod sa kanyang harapan. Ito ay siksikan, na natatakpan ang langit at ang araw, sa takot na mayroong higit sa 10 bilyong tao. Ang mga taong ito ay nagmula sa Siyam na direksyon at 60,000 kaharian. Ang ilang mga tao ay lumahok sa digmaang ito, at ang ilang mga tao ay hindi lumahok. Ngunit kung sila ay lumahok sa digmaang ito ng mga pangunahing Diyos o hindi, ang mga opinyon ng mga tao tungkol kay Yezuan, tanging pagsamba. Tingnan mo si Lord Jiedushi. Isang tinig ang yumanig sa buong kalawakan, at iyon ang nagkakaisang sigaw ng 10 bilyong tao. Iyan ang same time na pagsamba ng 10 bilyong tao. Hanay sa hanay, hanay sa hanay, 10 bilyong tao ang nakapila sa isang maayos na parisukat, simula sa lupa at umaabot sa langit. Bahagyang itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay, ngunit hindi niya akalain na kapag lumabas siya, napakaraming tao ang naghihintay sa kanya. Bumangon ka, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, senyales na mag-level up ang lahat. Salamat, Lord Jiedushi. 10 bilyong tao ang tumayo ng sabay-sabay. Ngunit ito ay isang maliit na aksyon, ngunit maaari itong magmaneho ng mga special na pagbabago-bago, at kahit isang ipoypo ay direktang tanggi mula rito. Ito ay 10 bilyong tao, at sa kanila, maraming malalakas na tao. Napakasimple ng kapangyarihan ng 10 bilyong Diyos. Alam ni Yezuan kung para saan ang pinanggalingan ng mga taong ito. Ngunit wala talagang pakialam si Yezuan. Tagapamahala man ito o batas, sa katunayan, hindi ito masyadong sineseryoso ni Yezuan. Lalo na ngayong tapos na ang digmaan sa pagitan ng mga Panginoong Diyos, nakagawa na ng bagong desisyon si Yezuan. Hindi mabubulag si Yezuan ng kaluwalhatian at kayamanan, o dahil sa paggalang ng milyon-milyong tao na ito. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay mayroon pa ring sariling mga bagay na dapat harapin. Sa Siyam na direksyong ito at 60,000 kaharian, pagkatapos makumplito ni Yezuan ang larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, talagang handa na siyang umalis. Tumingin si Yezuan sa paligid, tumingin sa mga excited na tao, at bahagyang ngumiti. Alam ko kung ano ang gusto ninyong gawin, pero ayoko ng ganyang red tape, kaya umalis na tayo at magtanim ng mabuti. Basta magsikap ka, natural na makikita ko sa mata ko, at natural na magbibigay ako ng rewards. Ang mga salita ni Yezuan ay napaka-flat, at walang masigasig na pananalita, kahit isang salita tungkol dito.
Ngunit ito ay isang simpleng wika na tunay na nakakumbinsi. Lahat sila ay mga Diyos, at lahat sila ay gustong maging mas malakas. Kaya napakaraming salita, ngunit ang mga salita ni Yesuan ay totoo. Ang paglilinang ng mabuti, at kung ano ang dapat sa iyo ay ibibigay sa iyo. Ito ang pangako ni Yesuan at ang paghihikayat ni Yesuan. Ito ay isang simpleng pangungusap lamang, ngunit sapat na upang hayaan ang mga powerhouse sa 9 na direksyon at 60,000 kaharian na maunawaan ang mga intensyon ni Yesuan, at ito rin ang resulta na gusto nila. Umalis ka na. Muli namang ikinaway ni Yesuan ang kanyang kamay, tinapos ang pulong na ito. Ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Yesuan ang kanyang sariling mga tao mula noong siya ang Jedi Envoy ng 9 Directions at 60,000 Realms. Malinaw, ang epekto ay napakaganda. Matapos matanggap ang utos ni Yesuan, isang daloy ng liwanag ang lumitaw, na parabang ito ay isang meteor shower, at ito ay hindi mabilang na mga powerhouse na umaalis dito. Pagkatapos maghintay hanggang makaalis ang lahat, ngumiti si Yesuan at naglakad pasulong. Maraming bagay ang naghihintay pa rin sa gagawin ni Yesuan. Gayunpaman, muling pupunta si Yesuan sa City of Nine Secrets. Karamihan sa lakas ng organisasyon ng pagpuksa ay karaniwang nalinas, ngunit mayroon pa ring isang lugar na kailangang harapin, at iyon ay ang fragment ng punong tanggapan ng sinaunang organisasyon ng pagpuksa sa lihim na larangan ng kasalanan noong Middle Ages. Siyempre, sa kasalukuyang lakas ni Yesuan, natatakot ako na walang paraan para makapasok dito. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang batas ng kaguluhan upang protektahan ito. Gayunpaman, hindi makapasok ngayon si Yesuan, hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya kung saan, naghihintay si Yesuan, maghintay ng pagkakataon, o pagkakataon. Ang kaharian ng mga Diyos ay napakalaki na kahit na ang mga kayamanan tulad ng mga buto ng puno ng mga batas ay ginagamit, kaya hindi karaniwan para sa isang kayamanan na maaaring masira ang blockade ng batas ng kaguluhan at pumasok sa espasyong iyon. Siyempre, ang makapasok doon, at mapuksa ang mga miyembro ng sinaunang organisasyon ng pagkalipol sa loob, marahil ay dalawang magkaibang bagay. Alam na alam ito ni Yesuan sa kanyang puso, kaya sa pagkakataong ito, pumunta siya upang tuklasin ang unang lihim na kaharian kung saan alam na niya ng malinaw kung ano ang nilalaman nito. Pero yung pangalawa, ang lungsod ng 9 na lihim, ang 9 na dakilang lihim na kaharian, dahil si Yesuan ay patuloy na lumalaban, kaya walang oras upang harapin ito. Ngayon, si Yesuan ay may maraming oras upang galugarin ang isa-isa. Sa huling pagkakataon na nakakuha ako ng ilang dharmas, lahat sila ay isinama sa dugo ni Wanzan. Ito ang tiwala ni Yesuan. Sa pagkakataong ito, hindi nagdala ng kahit sino si Yesuan, at nag-isa siyang naglakad patungo sa pangalawang lihim na kaharian. Ang pangalawang lihim na kaharian ay iba sa unang lihim na kaharian. Bago ang unang lihim na kaharian, may ilang bagay si Teso. Ngunit ang pangalawang lihim na kaharian, upang maging tiyak, ay ang natitirang 8 dakilang kaharian ng kamatayan. Kung tutuusin, walang pahiwatig, at hindi naman sa walang nakapasok, ngunit lahat sila ay patay na at wala ng buhay. Walang kasiguraduhan si Yesuan. Masasabing ang pagpasok sa ikalawang lihim na kaharian ay isa ring desisyon na ginawa niya pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan. Sapagkat sa ikalawang lihim na kaharian na ito lamang ang tanging lihim na kaharian kung saan ang mga tao ay lumalabas ng buhay, bagaman ang mga taong lumabas ay tila nasigla ng husto, karaniwang sila ay baliw o handal. Ang paglilinang ng First Grade God King Realm, hindi lubos na sigurado si Yesuan sa pagpasok sa pangalawang Secret Realm na ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na susuko na siya. Kung gusto mo ng kapangyarihan, paano ka hindi magbabayad ng presyo? Kabanata 2418 ang ikalawang lihim na kaharian. Hindi kaya, ang pag-upo sa bahay at pagiging kanyang Jedushi Envoy, ang hinahabol ni Yesuan? Huwag, hindi. Ang hinahangad ni Yesuan ay malaking kapangyarihan, dahil may mga bagay pa rin si Yesuan na gusto niyang gawin. Halimbawa, bumalik at mahulog. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa God Realm sa napakatagal na panahon, bukod sa alam niyang nahulog si Luo sa Demon God Realm, halos walang mga pahiwatig si Yesuan. Napakatagal na para maging mapayapa, at napakatagal na rin para mamuhay ng matatag. Alam ni Yesuan na hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito.
Kung gusto niyang makakuha ng lakas, kailangan niyang magsikap. Ang God's Domain War ay talagang isang lugar na mabilis na makapagpapahusay sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang God's Domain War ay bihirang makaharap minsan sa daan-daang libong taon. Posible bang si Yesuan ay nakaupo pa rin dito at naghihintay ng daan-daang libong taon? Hakbang-hakbang, direktang humakbang si Yesuan sa pangalawang lihim na kaharian. Sa simula, walang masyadong kapansin-pansin sa pangalawang lihim na kaharian na ito, na iba sa ibang mga lihim na kaharian. Pagpasok sa pangalawang lihim na kaharian na ito, si Yesuan ay tila pumasok sa isang madilim na kuweba, madilim at tahimik, maliban sa tunog ng mga yabag ni Yesuan, tila wala dito. Gayunpaman, may kakaibang dahilan kung bakit kailangang maging mapagbantay si Yesuan. Ibig sabihin, dito, ang espiritual na pakiramdam ni Yesuan ay pinaghihigpitan ng isang mahiwagang puwersa. Masasabing ang espiritual na pakiramdam ni Yesuan ay maaari lamang sumubok sa dingding, ngunit hindi ito maarak. Ang punto ay, hindi mo alam kung ano ang pader na iyon. Ang isa naman ay pamimilit. Sa kuwebang ito, sa tuwing sumusulong si Yesuan, tataas ng 1 punto ang pamimilit. Ang ganitong pakiramdam ay tila ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay isang lugar lamang kung saan ang mga tao ay ayaw makagambala, kaya't sila ay gumagamit ng pamimilit upang pilitin ang mga papasok dito. Gayunpaman, ito ba talaga? Napakasimple lang talaga ng lugar na ito na tinatawag na kamatayan, gusto mo lang umasa sa pamimilit para itaboy si Yesuan. Tuldok, tuldok, tuldok. Dahan-daang naglakad si Yesuan. Sa oras na ito, si Yesuan ay may malabong butil ng pawis sa kanyang noo. Dahil masyadong makapangyarihan ang pamimilit sa ikalawang lihim na kaharian na ito. Ang pakiramdam na ito ng pagtaas ng pamimilit, sa totoo lang, ay lubhang hindi komportable. Hindi ang pamimilit mismo, ngunit ang walang katapusang pakiramdam, kahit si Yesuan ay hindi napigil ang tumalikod at bumalik. Tila may boses na patuloy na nagpaparamdam sa tenga ni Yesuan. Bumalik ka, hanggat iikot mo ang iyong ulo at bumalik, pagkatapos ay hindi mo nakakayanin ang gayong malakas na pamimilit. Sa katunayan, pinilipit ni Yesuan ang kanyang katawan. Nang huminto siya sa paglipat patungo sa pangalawang lihim na kaharian, tila ang lahat ng presyon ay nawala sa isang iglap, at ang pakiramdam ay talagang komportable. Gayunpaman, si Yesuan ay si Yesuan, hayaan ang anumang mga hadlang na mayroon ka sa pangalawang lihim na kaharian, dahil nagpa siya si Yesuan na pasukin ito, kung gayon hindi siya susuko. Gusto kong makita kung anong mga sekreto ang nakatago dito. Kinagat ni Yesuan at sinabi sa sarili. Sa isang iglap, ang pangungusap na ito ay tila kumalat ng walang katiyakan. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa kuweba. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tunog, unti-unting lumiliit. Maaaring malaman ng sinumang may kaunting sentido komon na nangangahulugan ito na walang katapusang distansya sa harap ng kuweba. Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan, ngunit hindi siya natakot, at patuloy na humakbang palabas. Boom! Ang malakas na presyon ay agad na bumaba kay Yesuan. Habang lumalayo ang distansya, lumalakas at lumalakas ang pressure kay Yesuan. Sa kabutihang palad, ang pamimilit dito ay hindi naglalaman ng layunin ng pagpatay, ngunit purong pamimilit lamang. Kung hindi matitiis ni Yesuan. Tuldok, tuldok, tuldok. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Lumabas muli si Yesuan. Sa isang iglap, isang marahas at walang kapantay na hangarin sa pagpatay ang sumabog kaagad. Ang layunin ng pagpatay ay nabalot ng pamimilit, at sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga multo ang lumitaw sa harap ni Yesuan. Iyon ang mga taong pinugutan ng ulo ni Yesuan. Kaaway na walang ulo, kaaway na bali ang braso, kaaway na nahahati sa kalahati, at kahit na kaaway na naging laman. Hindi mabilang na boses ang naalala sa tabi ni Yesuan, ibalik mo ang buhay ko. Damn you, napakalungkot namin, halika at samahan mo kami. Hindi mabilang na mga boses ang sumabog sa isang iglap, na sinamahan ng walang katulad na malakas na layunin ng pagpatay, masasabing si Yesuan ay pawis na pawis sa isang iglap lang. Ding, na-detect na ang host ay apektado ng ilusyon, at automatiko itong na-clear. Ding, matagumpay na naalis ang multo. Ilusyon, isa lang itong ilusyon. Pawis na pawis si Yesuan sa mga oras na ito. Bagamat sa isang kisap mata lamang, ngunit talagang naramdaman ni Yesuan ang tinatawag na takot. Sa orihinal,
Bilang karagdagan sa mga tunog na ito, ang mga ilusyong ito, at ang malakas na pamimilit at layuning pumatay, dito, ang takot sa taong pumasok ay maaari talagang mapalawak. Sa wakas ay alam na ni Yesuan kung bakit matagumpay na nakalabas ang isang tao dito, at pagkatapos lumabas, siya ay baliw o tanga. Ito ay simpleng sa kalsadang ito, upang matakot at mabaliw. Maging si Yesuan, na may ganoong kalakas na pag-iisip at tagabantay ng sistema, ay halos nasa bingit na ng pagsasalita, pabayaan ang ibang mga tao. Ito ay hindi isang katanungan ng kaharian at paglilinang sa lahat. Sa kalsadang ito, ang higit na kailangang mapagtagumpayan ng mga papasok ay hindi pamimilit o pagpatay man lang ng ilusyon, kundi sila mismo ang kailangang magtagumpay. Sarili mong demonyo, sinong malakas na lalaki ang hindi pumapatay? Anuman ang tama o mali, hindi may iwasang mag-iiwan ito ng anino sa aking puso. Ang mga anino na ito ay walang impluwensya sa normal na panahon, at kahit na tulad ni Yesuan, hindi niya naramdaman na nakapatay siya ng mga inosenteng tao. Gayunpaman, sa kuweba ng pangalawang lihim na kaharian na ito, may mga kakaibang kapangyarihan na patuloy na makakaapekto sa paghatol ng mga papasok. Nang ang taong pumasok ay lumalaban sa pamimilit sa kanyang buong katawan, isang malakas na layunin ng pagpatay at multo ang biglang sumabog. Natatakot ako na kakaunti ang makatiis. At ang mga kahihinat na nang hindi makita ito ay talagang isa lamang, iyon ay, nahawahan ng mga negatibong emosyon, at kahit na sumasakop sa kamalayan. Not to mention ang pag-okupa sa kamalayan, kahit kaunti lang ang naapektuhan, paulit-ulit itong lalawak dahil sa espesyal dito. Ang resulta ay lamunin ng negatibong emosyon. Dito, maaari mong palakihin ng walang katapusan ang mga demonyo sa iyong puso. Ang unang pagsubok ng ikalawang lihim na kaharian ay ang pagsubok ng sariling mga demonyo. Kung nais mong pumasa, kung gayon mayroon kang isang napakalakas na pag-iisip, o hindi ka pa nakagawa ng anumang bagay na may malinis na budi. Ang biglaang pagsabog na iyon ay sapat na upang ang mga tao sa itaas ng ikasyam na palapag na pumasok dito, anuman ang kanilang paglilinang, ay direktang mahugasan. Sa kabutihang palad, ang sistema ay nag-prompt na makipag-ugnayan sa Phantom, kung hindi, si Yesuan ay itatanim din dito. Napakunot ng noo si Yesuan. Ngunit walang pag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa daan, nakatagpo si Yesuan ng ganoong multo na pagsabog ng 3 beses bago at pagkatapos, sa bawat oras na mas malakas, sa bawat oras na mas nakakatakot. Kabanata 2419 na pagsubok. Ang unang pagkakataon ay ang taong pinatay ni Yesuan, ang pangalawang pagkakataon ay ang taong namatay ng walang kabuluhan sa tabi ni Yesuan, at ang pangatlong pagkakataon ay ang taong pamilyar kay Yesuan. Buti na lang, kahit ano pa sila, basta multo, kukontakan agad sila ng system. Napaka-interesante ng lugar na ito. Sa unang pagkakataon, tinakot ka nito hanggang sa mamatay, sa pangalawang pagkakataon, pinatay ka nito ng may kasalanan, at sa pangatlong beses na nahulog ka sa kalungkutan ng pagkawala. Tila ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay marahil ay artificial na itinayo sa lahat kaysa sa natural na nangyayari. Nang may ngiti sa gilid ng bibig ni Yesuan, mahina niyang sinabi, tila may nahuli siyang mga espesyal na pagbabago sa pangalawang lihim na kaharian. Ituloy mo, at sa sandaling naisip ito ni Yesuan, natural na mas bukas ang kanyang kalooban. Sa susunod na daan, hindi niya alam kung dahil na pagtanto na ito ni Yesuan, o wala talagang hadlang. Sa madaling salita, ang pag-unlad ni Yesuan ay napakalinaw. Hanggang sa nakakita si Yesuan ng liwanag. Ang liwanag na iyon, ang kinakatawan nito, ay ang labasan. Bumalik si Yesuan at tumingin sa madilim na kuweba, ngunit medyo emosyonal siya. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pagsubok ay talagang nakakahiya. Kung ikukumpara sa pag-aaway at pagpatay, ang pagkakaroon ng pag-uudyok ng sariling negatibong emosyon ay mas maaaring magbanta sa mga kalahok. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok na ito ay para sa mga gustong pumasok, upang mapagtagumpayan ang kanilang mga panloob na demonyo. Ilang beses pa nitong pinalakas ang panloob na demonyo. Lumabas si Yesuan sa kuweba, ngunit nalaman niyang ang flash sa likod niya ay biglang kumurap saglit, at pagkatapos ay nawala. Sa harap ni Yesuan, mayroong 12 ng mga pabilog na platform. Walang pagpapakilala, ngunit ang layout sa platform ay halos eksaktong pareho.
Sa kaliwang kalahati, may mga mahiwagang kayamanan, o array, o ban, rune, puppet beast, at iba pa. Ngunit sa kanang kalahati, may mga tambak na materyales at kasangkapan na kailangan para sa pagdadalisay. Ito ba talaga ang pangalawang pagsubok? Labis na nagulat si Yezuan. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng pagsubok ay ang unang beses na nakatagpo ni Yezuan, at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging komprehensibo nito. Ang pangalawang antas na ito ay karaniwang isang sub-bokasayon upang subukan ang mga kalahok. Kung gusto mong pumasok sa susunod na platform, maaari mo lamang pinuhin ang mga bagay sa platform na iyong kinatatayuan. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Si Yezuan ay talagang walang dapat ipag-alala pagdating sa mga sub-profesional. Kung tutuusin, ang kanyang mga sub-professional ay masasabing napakakomprehensibo, at kahit hindi sila gaanong nakakaintindi, hindi ba may sistema sila? Ang unang platapormang kinatatayuan ni Yezuan ay isang elixir, at ang mga materyales sa pagdalisay ay inihanda na. Sa dalawang pagkakataon, nagkaroon ng dalawang pagkakataon si Yezuan na pinuhin ang elixir. Ano ang magiging resulta ng kabiguan? Si Yezuan ay hindi nag-isip tungkol dito, dahil alam ni Yezuan na dapat siyang pumasa. Kahit na, sa puso ni Yezuan, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapadala ng mga kayamanan, dahil pinipino ni Yezuan ang anuman, sa tulong ng system, ito ay isang tagumpay, at ang natitirang mga materyales ay kay Yezuan. Walang mga patakaran dito, na nagsasabi na ang mga natirang materyales ay hindi maaaring kunin. Tianqing Dan, mga tabletas ng basura, casual na sinulyapan ni Yezuan ang medicinal pill, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga materyales ang mabilis niyang naproseso ng sabay-sabay. Sa isang kisap mata lang, matagumpay itong naipasa. Ang pangalawang platform, na nagpino ng magic weapon, si Yezuan ay tamad pa ring tingnan, dahil ito ay napakasimple. Tuldok. Ang sunod-sunod na platform ay patuloy na nilalabag ni Yezuan, ngunit habang siya ay sumusulong, ang mga kinakailangan ay naging mas mataas at mas mataas. Gayunpaman, ito ay nasa loob ng inaasahan ni Yezuan. Magiging kakaiba kung ang lahat ng mga pagsubok sa platform ay nasa parehong antas. Hanggang sa huling plataporma, sa oras na ito, nang si Yezuan ay nakatayo sa huling plataporma, hindi niya maiwasang magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Ang pagsubok na ito ay talagang kawili-wili, dahil, sa huling platform na ito, walang iba kundi isang altar. Ang kahulugan ay halata, ngunit kinukuha ko ang mga mapagkukunang naipon ko mula sa mga nakaraang platform, at pagkatapos ay pinuhin ang isang bagay na may pinakamataas na antas. Kung pumasa ka, kung nabigo ka, manatili ka. Hindi mapigilan ni Yezuan na mag-isip sa kanyang puso, anong uri ng ekspresyon ang magiging hitsura niya kapag nakarating na siya sa huling plataporma kung talagang may henyo siya na dumaan sa mga platapormang ito, ngunit wala siyang kakayahan, o wala man lang pakialam sa mga materyales. Ang taong nagdisenyo ng pangalawang pagsusulit na ito ay talagang hindi isang ordinaryong calculus. Siyempre, lahat ng ito ay imposible para kay Yezuan. Sa isang pag-iisip, direktang hiniling ni Yezuan sa system na piliin ang plano ng pagpino ng pinakamataas na kalidad na magic weapon sa pinakamababang halaga. Ito ay isang banal na rune, isang sinaunang banal na rune, upang maging tumpak, isa sa 10 sinaunang ancestral rune ng banal na pamilya ng rune. Ang dahilan para sa pagpili ng rune na ito ay napakasimple, dahil ang kanyang kalidad ay kwalipikado na, at ang mga kinakailangang materyales ay hindi bababasa. Inabot si Yezuan ng 2 oras, at sa pagtutulungan ng sistema, sa wakas ay pinino niya ang anteng-anteng, at pagkatapos ay inilagay ito sa altar. Ang tanging natitira ay maghintay. Makakapasa sa pagsusulit, maghintay lamang. Siyempre, may pag-aalala din si Yezuan sa kanyang puso, ibig sabihin, nag-aalala siya na walang mag-host dito. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na kahit anong makapangyarihang bagay ang pinupino ni Yezuan, wala siyang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang paglitaw ng isang sinag ng liwanag ay nagpawi sa mga pagdududa ni Yezuan. Ang liwanag na ito ay patuloy na umiikot at umiikot sa kalangitan, na ginagawang hindi alam ng mga tao kung saan ang kanyang pinagmulan. Gayunpaman, nagbigay ito kay Yezuan ng pakiramdam na ang liwanag ay tila isang pormasayon.
Lumiwanag ang liwanag sa roon na pinino ni Yesuan, na parang nagsasagawan ng pagsusuring ito. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumitaw ang isang token sa harap ni Yesuan. Gayunpaman, nang makita ni Yesuan ang mga salita sa token, bahagyang natigilan siya. Ang sertipiko ng pagkakakilanlan ng mababang antas ng tester. Kaunti lang ang mga salita, hindi nababahala si Yesuan sa biglaang paglitaw ng token, ngunit ang tatlong salita ng mababang antas na tester sa itaas. Dapat mong malaman na ang 10 sinaunang banal na rune ng Shenfo clan ay masasabing mahirap sabihin sa buong God Realm. Gayunpaman, nang pumasa si Yesuan sa pagsusulit, nakuha lang niya ang status ng isang junior tester. Pagkatapos, bilang advanced tester, ano ang kailangan mong ipasa? Sa sandaling ito, naunawaan ni Yesuan ang panahon kung saan ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay orihinal na matatagpuan sa isang iglap. Natatakot ako na hindi sinasadyang nakapasok si Yesuan sa isang sinaunang lihim na kaharian. Ito ang sinaunang lihim na kaharian. Ang pagkakaroon ng mga alamat, hindi banggitin si Yesuan, maging ang Diyos na Master ng Kunlun God Realm, si Mi Chang, ay hindi alam kung nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa sinaunang lihim na kaharian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, pumasok si Yesuan sa isang sinaunang lihim na kaharian. Bagaman, walang sapat na dahilan si Yesuan para patunayan ang kanyang hula. Gayunpaman, sa tulong ng 10 sinaunang ninuno ng Rune Clan, nakuha lamang nila ang pagkakakilanlan ng isang mababang antas na tester. Pagkatapos, bilang karagdagan sa sinaunang lihim na kaharian, mayroon pa bang ibang paliwanag? Kabanata 2420 nagpapatong na coexistence space. Habang tuwang-tuwa si Yesuan, nag-aalala rin siya. Masyadong makapangyarihan ang kapangyarihan noong sinaunang panahon. Ito ay isang panahon na nabibilang sa mga alamat, at mayroong hindi mabilang na malalakas na tao noong panahong iyon. Kaya, nang pumasok si Yesuan sa pagsusulit noong sinaunang panahon, ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Gayunpaman, ito ay isang pagpapala o isang sumpa na hindi maiiwasan. Ngayong nakarating na si Yesuan, wala nang puwang para sa pagmamaniobra. Wala siyang choice kundi kumagat ng bala at magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, ang daan patungo ay nawala, naghihintay kay Yesuan, ang tanging pagpipilian ay sumulong. Biglaan, isang sinag ng liwanag ang biglang tumutok sa katawan ni Yesuan. Bago pa magkaroon ng oras si Yesuan para mag-react, nalaman ni Yesuan na siya ay sapilitang itina-teleport. Hindi tulad ng teleportation array, ang teleportation ng teleportation array, pagkatapos ng lahat, ay upang piliin ang target at pagkatapos ay tukuyin ang teleportation. At ang paghahatid ng liwanag na ito ay isang misteryosong puwersa, na bumabalot kay Yesuan, at tila gusto niyang dalhin si Yesuan sa kung saan. Hindi alam ni Yesuan kung saan niya dadalhin si Yesuan, ngunit alam niya na pinakamabuting huwag nang magtanggol ngayon. Ngayong naiintindihan na niya na ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay isang lugar ng pagsubok, bakit kailangan pang ipagtanggol ni Yesuan laban dito? Hindi nagtagal, nagpakita si Yesuan sa harap ng isang palasyo. At narito, ang ikatlong antas. Maingat na pinagmasdan ni Yesuan ang palasyo sa kanyang harapan. Ang estilo ng pagtatayo ng palasyong ito ay malinaw na naiiba sa anumang mga gusaling nakita ni Yesuan sa God Realm. Ito ay isang palasyo na itinayo patungo sa lupa na, parang isang higanteng butas ay hinukay, at pagkatapos ay itinayo ng patong-patong patungo sa ibaba. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay ang bawat palapag ay may hiwalay na lumulutang na espasyo. Sa sandaling pumasok si Yesuan sa isang partikular na palapag, siya ay talagang nasa isang lumulutang na espasyo tulad ng isang lumulutang na isla. Kitang-kita ni Yesuan ang intersection ng susunod na palapag. Kung hindi siya gagamit ng espiritual na kahulugan, si Yesuan ay tila nasa hagdan na bumababa ng hakbang-hakbang. Ngunit kapag nailabas na ang Divine Sense, ang nakikita ni Yesuan sa pamamagitan ng Divine Sense ay isang malaking kontinente. Sa mga kontinenteng ito, mayroong mga ibon at hayop na ito, at mayroong hindi mabilang na mga gusali. Nagpapatong na espasyo. Bukod dito, hindi tulad ng iba pang magkakapatong na espasyo, ang magkakapatong na espasyong ito ay isa ring magkakasamang nabubuhay na espasyo.
Sa ang espasyong gustong puntahan ni Yesuan ay hindi na kailangan ng anumang dagdag na pagkilos, lumipat lamang sa paraan ng kanyang nakikita. Ang pagkakita gamit ang iyong mga mata at ang pagtingin gamit ang iyong isip ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Kung hindi mo kailangan ng iyong mga mata, hindi mo kailangan ng espiritual na kahulugan. Biglang naisip ni Yesuan ang ganoong posibilidad, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinikit ang kanyang espiritual na sentido, umaasang maramdaman iyon ng kanyang sariling katawan. Tuldok, tuldok, tuldok. Biglang nanlamig ang katawan ni Yesuan. Oo naman, isa na itong magkakapatong na coexistence space. Kapag hindi mo ginagamit ang iyong mga mata at espiritual na pakiramdam para tingnan ito, ang katawan ni Yesuan ay tila nasa isang kulungan na nakasara sa lahat ng panig. Kahit saang direksyon nakaharap si Yesuan, makakagawa lang siya ng 3 hakbang, at makakabangga siya sa pader. Magkano ang bigat ng overlapping coexistence space na ito? Si Yesuan ay natigilan, at sa parehong oras, siya ay labis na naguguluhan. Panipi, maging ito ay isang magkakapatong na espasyo o isang magkakasamang espasyo, ito ay napakabata. Ngunit ang magkakapatong na coexistence space ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Yesuan. Sandali lang, kung iba ang panahon, may magbabago ba? Hindi mapigilan ni Yesuan na mag-isip sa kanyang puso. Hindi alam ni Yesuan ang batas ng panahon, ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi ito magagawa ng system. Pagkatapos gumastos ng isang tiyak na presyo, direktang binigyan ni Yesuan ang kanyang sarili ng pagkakataon na gamitin ang 1-second time rule. Isang segundo, hinayaan lang ni Yesuan ang kanyang sarili na gamitin ang batas ng oras para pumasok sa susunod na segundo. Tuldok, tuldok, tuldok. Oo naman, malaki ang ipinagbago ng kutis ni Yesuan, dahil nalaman niyang sa sandaling ginamit niya ang kapangyarihan ng batas ng panahon, ang magkakapatong na coexistence space ay nagbago din sa parehong oras. Sa madaling salita, dito, mayroon lamang isang mahiwagang pag-iral na hindi alam kung gaano karaming mga magkakapatong na espasyo at ang istruktura ng magkakasamang mga puwang. Ang ganitong pamamaraan, si Yesuan ay may sapat na mga dahilan upang maniwala, ay natatakot na ito ay matagal nang nawala sa kaharian ng mga Diyos. Ang mga maaaring magkaroon ng gayong paraan, kung gayon, posible lamang sa sinaunang panahon. Bukod dito, ito pa rin ang powerhouse noong sinaunang panahon. Anong uri ng lugar ang pinasok ni Yesuan, anong uri ng hindi kilala ang naghihintay sa kanya? Sa sandaling ito, kahit si Yesuan ay walang kahit katiting na tiwala. Kahit iniisip kong mag-move on. Gayunpaman, kahit na pinagsisihan ito ni Yesuan, wala siyang pagkakataon, dahil ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ay naharang na. Isa lang ang pagpipilian ni Yesuan. Magpatuloy. Ano ang naghihintay kay Yesuan sa kanyang harapan? Si Yesuan ay walang ideya. Ngunit ang tanging bagay na tiyak ay kung ito ay isang pagkakataon, ito ay dapat na isang malaking pagkakataon. Siyempre, kung ito ay isang panganib, ito ay magiging isang malaking krisis. Dahil napaka-espesyal ng lugar na ito. Noong una ay inakala na magkakaroon ng ilang pagsubok sa 3 antas na ito, kaya maingat na sumulong si Yesuan. Masasabing ang bawat hakbang ay simpleng pag-iisip sa 3. Gayunpaman, hindi naisip ni Yesuan na sa 3 antas na ito, wala talagang pagsubok. Si Yesuan ay hindi maaaring tumawa o umiyak sa antas na ito ay naging isang koridor sa oras na iyon. Hanggang sa lumakad si Yesuan sa ibabang palapag ay napagtanto niya ito. Sa oras na ito, nang si Yesuan ay nakatayo sa entablado sa ibabang palapag, si Yesuan ay nagpakita ng walang magawang tingin sa kanyang mukha. Isa lang itong koridor, bakit gawin itong napakaganda, na nagpapakaba at nag-iingat kay Yesuan. Sa oras na ito, may 2 pinto sa harap ni Yesuan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yesuan ay ang 2 pintong ito ay hindi ang mga pintuan na karaniwang nakikita ng mga tao, ngunit ang mga pintuan ng batas. Ang pintong ito ay ganap na itinayo mula sa mga batas. Kung hindi pa alam ni Yesuan ang espesyal dito, natatakot ako na baka maghinala pa si Yesuan na ito ay isang natural na porma sayon. Masasabing walang pinagkaiba ang anyo ng pintong ito sa ordinaryong pinto. Pero ibang-iba lang ang itsura. Sa itaas ng pinto, may liwanag na sumisikat paminsan-minsan, at ang liwanag na iyon ay ang liwanag ng batas. Malinaw na nakikita ni Yesuan ang liwanag ng mga batas na iyon,
at malinaw din niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng mga batas sa liwanag na iyon. Gayunpaman, kung paano buksan ang pinto ng batas na ito, si Yezuan ay nawala sa pag-iisip. Ang dalawang gate ng batas ay may magkaibang kapangyarihan ng batas, at kailangang pag-isipan kung aling gate ang pipiliin na pasukin. System, ano ang mga kapangyarihan ng mga batas para makita ang dalawang gate na iyon? Sinabi ni Yezuan sa sistema, para pumili, dapat mo munang maunawaan kung ano ang batas. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang pintuan ng batas sa kaliwa ay ang batas ng buhay, paggamot, at pagbawi. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang gate ng batas sa kanan ay ang batas ng madilim na gabi, kadiliman, at kalaliman. Bahagyang sumimangot si Yezuan, bawat pinto ay may kapangyarihan ng tatlong batas. Ngunit kitang-kita na ang tatlong batas na ito ay may tiyak na pagkakaugnay-ugnay at magkasalungat sa isa't isa. Mula sa mga katangian ng anim na kapangyarihang batas na ito, maaaring hatulan ni Yezuan iyon. Sa katunayan, ito rin ay kumakatawan sa dalawang magkaibang plano.